Hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Ang gabing nagsimula ang lahat ng kababalaghan. Sa isang maliit na baryo dito sa Capiz, tahimik, malamig, at tila may mga matang laging nakamasid sa dilim. Ang pangalan ko ay Mira, 18. Lumaki ako sa baryong sanay sa mga kwento ng aswang, engkanto, at kulam. Pero kahit bata pa ako, hindi ko kailanman pinaniwalaan ang mga yun. Hanggang sa dumating siya. Isang gabi, pauwi na ako galing sa palengke. Madilim na, pero kabisado ko ang daan. Nang biglang, may narinig akong tinig. Mira, Sino yan? hindi mo ko kilala. Pero matagal na kitang minamasdan. Lumabas ka! Huwag kang magtago. Walang sumagot. Ang narinig ko lang ay ang pagaspas ng mga dahon. At nang tumingin ako sa likod ko, wala. Pag-uwi ko, sinabihan ako ni Lola. Mira, bakit ang tagal mo? Narinig ko ang huni ng tuko 3 beses. Masamang senyales yan. Nadulas lang po ako sa daan, La. Diyos ko, Mira! Hindi basta-basta ang gabing ito. May mga di nakikita na naglalakad kapag ganitong buwan. Kinagabihan, hindi ako makatulog. May kung anong ingay sa labas ng bintana. Para bang may kuko na kumakaluskos sa kahoy. Pusa lang yan. Pusa lang yan. Hindi ako pusa, Mira. Sino ka ba talaga? At doon ko siya unang nakita. Isang lalaki, matangkad, mapatla, at may mga matang parang pilak. Ngumiti siya, pero malamig. May halong lungkot at gutom. Umalis ka? Hindi ako kaaway mo. Ang pangalan ko, Elias. Anong gusto mo sa akin? Hindi ko alam. Pero simula nang makita kita, tumigil ang gutom ko. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero bago ko pa siya matanong, naglaho siya, parang hangin. Kinabukasan, may nakita akong mga bakas ng paa sa labas ng bahay, mga bakas na may kasamang dugo. At doon nagsimula ang takot. At ang kakaibang pagkahumaling sa lalaking hindi ko kilala. Sino ba siya? Tao ba talaga, o isa sa mga nilalang na kinatatakutan namin? Hindi ko alam, pero sigurado ako sa isa, mula nang dumating siya, hindi na ako mapapanatag kailanman. Akala ko bangungot lang ang lahat ng nangyari kagabi. Pero paglabas ko ng bahay, nandun pa rin ang mga bakas ng paa sa lupa, mahaba, malalim, at may pulang marka ng dugo. Ang kakaiba, tuyong-tuyo na ang paligid, pero ang mga bakas, parang bagong gawa pa lang. Mira, huwag mong gagalawin yan. Lola, baka hayop lang yan. Walang hayop na naglalakad ng ganyan. Ang mga bakas na yan, Mira, sa nilalang na walang kaluluwa. Lola naman, puro pamahiin lang yan. Makinig ka. Kapag may bakas na may dugo, ibig sabihin may nilalang na nasugatan. At kapag hindi siya tao, ibig sabihin nagagalit ang gabi. Hindi ko pinansin si Lola. Pero maghapon akong balisa. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga matang tumitig sa akin kagabi. At bago magtakip silim, nakita ko siyang muli. Elias? Hindi ko akalaing tatawagin mo pa ako. Ano bang gusto mo sa akin? Gusto kong makita kang ligtas. Ligtas? Sa'yo? Hindi. Sa manatulad ko. Napatingin ako sa kanya. Maitim ang suot niyang Amerikana, at kahit mataas ang araw, may kakaiba akong napansin. Elias? Nasaan ang anino mo? Hindi lahat ng naririto sa ilalim ng araw
ay kabilang sa liwanag. Ibig mong sabihin, Hindi mo kailangan malaman lahat, Mira. Hindi pa ngayon. Lalo kong naramdaman ang lamig ng paligid nang lumapit siya. Ang balat niya, parang yelo. At ang mga mata niya, tila naglalaro sa pagitan ng pilak at itim. Elias, tao ka ba? Noong una, oo. Anong ibig mong sabihin? Nang mapatay ako, may pumalit sa buhay ko. Anong pumalit? Isang sumpa. Bago pa ako makasagot, biglang nagdilim ang paligid. Ang araw, natakpan ng ulap, kahit 3:00 pa lang ng hapon. Elias, anong nangyayari? Nararamdaman ko sila. Sila? Sino dash? Ang mga naghahanap sa akin. Nilinggan ko ang kagubatan. At sa pagitan ng mga puno, may mga matang pula. Marami, masyadong marami. Elias, sino sila? Mga nilalang na kagaya ko. At kapag nakita ka nilang kasama ko, ikaw ang uunahin nilang kunin. Naramdaman kong hinawakan niya ang kamay ko. Malamig, pero matatag. At bago pa man ako makasigaw, isang mabilis na hangin ang dumaan. At bigla na lang kaming nawala sa lugar. Ang huling naitandaan ko, ang braso ni Elias sa bewang ko, ang hangin sa paligid, at ang takot na baka hindi na ako makabalik. Elias, ano ka ba talaga? Ang lalaking gusto mong makalimutan. Pero kailanman, hindi mo maiwasan. At mula ng gabing yun, nagsimula na ang lahat ang kwento ng pag-ibig, at ng sumpang hindi ko kailanman hiningi. Pagdilat ng mga mata ko, malamig ang paligid. Wala na kami sa baryo. Ang paligid, puro mga punong matataas at mahahaba ang anino. At sa gitna nito, may lumang bahay. Luma, parang iniwan na ng panahon. Elias, nasaan tayo? Dito tayo ligtas. Kahit panandalian lang. Ligtas? Sa gitna ng kagubatan? Hindi mo pa naiintindihan, Mira. May mga mata sa bawat sulok ng baryo mo. Dito, walang sinuman ang makakarating nang hindi pinapayagan. Anong ibig mong sabihin? Ang bahay na to, minana ko. Mula sa isang nilalang na mas matanda pa sa akin. Pagpasok namin, bumungad sa akin ang alikabok, mga lumang gamit, at mga larawan sa dingding. Mga mukhang hindi ko kilala, pero parang pamilyar. Hanggang sa mapansin ko ang isang litrato. Babae, nakaputing bestida, kamukha ko. Elias, sino to? Si Lira, Lira? ang babae minahal ko noon. Parang may kumurot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit ako nasaktan, pero ramdam ko ang bigat ng tinig ni Elias habang binabanggit ang pangalan niya. Anong nangyari sa kanya? Pinatay siya ng mga kagaya ko. Mga aswang? Hindi kami lahat pare-pareho, Mira. May mga nilalang na pinili ang dilim. At may mga tulad ko na ginawang bihag ng sumpa. Umupo siya sa tabi ng bintana. Ang mga patak ng ulan, dumadaos-dos sa salamin na parang mga luhang walang dulo. Hindi ko alam kung matatakot ako o maawa sa kanya. Pero sa kabila ng lahat, may kakaiba sa kanya, isang lungkot na parang matagal nang naghihintay na marinig. Bakit mo ako dinala rito, Elias? Dahil nakita ko sa mga mata mo si Lira. Anong ibig mong sabihin? Pareho kayo ng puso. Matapang, pero marupok kapag minahal.
Tumingin ako sa labas. Sa gitna ng ulan, may nakita akong mga anino. Parang mga tao, pero hindi. Nakayuko, gumagapang sa lupa. At isa-isa silang papalapit sa bahay. Elias, may mga tao sa labas. Hindi sila tao. Anong gagawin natin? Mira, pumikit ka. Bakit? Pumikit ka na yon! Sumunod ako, at nang ipinikit ko ang mga mata ko, narinig ko ang mga sigaw, matinis, mabangis, at nakakatindig balahibo. Tapos, katahimikan. Elias, anong nangyari? Tapos na. Pero babalik sila. Lagi silang bumabalik. Bakit? Anong gusto nila? Ang dugo ko. At ang kaluluwa mo. Hindi ko alam kung matatakot ako o magtitiwala. Pero isa lang ang alam ko, hindi ko na kayang bumalik sa dating buhay ko. At ang lalaking nasa harap ko, maaaring siya rin ang dahilan kung bakit ako mabubuhay o tuluyang mawawala. Ang lamig ng gabi. Sa unang pagkakataon, dito ako matutulog sa bahay na ito, ang bahay ni Elias, na tila bawat sulok ay may kwentong gustong ikwento. Umupo ako sa lumang kama, at tinitigan ang kisame. May mga ukit na simbolo roon, mga bilog at linya na hindi ko maintindihan. Parang mga sinaunang panalangin, o babala. Elias, anong mga simbolo yan? Mga pananggalang. Para hindi makapasok ang mga anino. Anino? Matulog ka na, Mira. Huwag mo na silang isipin. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog. Pero nang mangyari yun, tila nahulog ako sa isang panaginip na hindi akin. Lira. Lira. Nasa gitna ako ng isang ilog. Ang tubig, pula. At sa kabilang pampang, may babaeng nakaputi, kamukhang kamukha ko. Sino ka? Ako si Lira. Ang babaeng pinili ang pag-ibig kaysa kaligtasan. Bakit mo ako pinapakita sa panaginip ko? Dahil dala mo ang sumpang iniwan ko. Sumpa? Ang dugong humahalo sa dilim. Bago ko pa siya malapitan, ang paligid ay biglang nagdilim. At sa gitna ng dilim, may mga matang pula na muling lumitaw. Ang mga tinig, naging halakhak. Mga halakhak ng mga nilalang na parang hayok sa laman. Isa ka sa amin, Mira. Isa ka sa amin. Hindi! Hindi ako isa sa inyo. Bigla akong nagising. Hingal na hingal. Basa ng pawis ang buong katawan ko. At sa tabi ng kama, may nakaupong anino. Elias? Napanaginipan mo siya, hindi ba? Si Lira. Oo, nakita ko siya. At sinabi niya sa'yo ang totoo. Na may sumpa ako? Nadala ko ang dugo niya? Ang sumpa ay hindi namamatay, Mira. Naipapasa. At ngayon, nasa iyo na. Nang marinig ko yun, parang lumamig ang dugo ko. Hindi ko alam kung anong mas dapat kong katakutan, ang panaginip, o ang katotohanang unti-unti na akong nagiging bahagi ng dilim. Mira, huwag kang matakot. Ako'y bahagi mo na. At doon ko naramdaman, may malamig na hangin na damaloy sa batok ko, at isang boses na parang nasa loob ng isip ko, nagsisimula ng gumising. Akala ko bangungot lang ang lahat. Pero pagmulat ko kinabukasan, may kakaiba na akong nararamdaman. Ang paligid, parang mas malinaw. Naririnig ko ang pagaspas ng mga dahon, ang tunog ng bawat patak ng ulan sa bubong, at ang tibok ng puso ni Elias, kahit nasa kabilang kwarto siya. Elias? Gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Parang masyadong malinaw lahat. Naririnig ko, pati mga tunog na hindi ko dapat marinig. Mira,
Pakinggan mo ako. Huwag mong hahayaang lamunin ka ng pandama mo. Anong ibig mong sabihin? Yan ang unang palatandaan ng sumpa. Kapag nagsimulang marinig ng katawan mo ang mundo, susunod ang gutom. At doon ko naramdaman ang kakaibang pagkagutom. Hindi sa tinapay o tubig, kundi sa isang amoy na mahirap ipaliwanag. Amoy ng dugo, amoy ng buhay. Elias, bakit ganito ang amoy? Parang may nasusunog sa loob ko. Labanan mo, Mira. Hindi ko kaya. Kaya mo. Huwag mong hayaang kontrolin ka ng sumpa. Tumakbo ako palabas ng bahay. Gusto kong tumakas sa sarili kong gutom. Pero habang tumatakbo ako, mas lalo kong naririnig ang bawat tibok ng puso ng mga nilalang sa paligid, mga ibon, aso, at kahit mga insekto. Lahat parang nag-aanyayang lapitan ko. Hanggang sa bigla kong naamoy ang dugo. Sariwa, mainit, at hindi ko alam kung bakit pero sinundan ko ito. Mira! Huwag kang nalapit dyan! Hindi ko kaya, Elias. Ang bango. Sa harap ko, isang sugatang USA. Duguan, nanginginig, at sa loob-loob ko, may tinig na nagsasabing, tikman mo. Hindi. Hindi ko magagawa. Mira, tumingin ka sa akin. Huwag sa dugo. Elias, gutom ako. Kung bibigay ka ngayon, hindi ka na babalik sa pagkatao mo. Tulungan mo ako. Hinawakan niya ako, mahigpit. At sa sandaling yun, tila may damaloy na init mula sa mga kamay niya, init na humihigop sa gutom sa loob ko. Anong ginawa mo? Ginamit ko ang natitiran lakas ko para mapigil ka kahit saglit. Saglit lang? Oo, dahil kapag sumapit ang susunod na buwan, hindi na kita mapipigilan. Napayuko ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o malungkot. Ang sumpa ni Lira, unti-unti nang bumabangon sa katawan ko. At kung totoo ang sinabi ni Elias, baka sa susunod na buwan, hindi na ako si Mira, kundi isa na sa mga nilalang na kinatatakutan namin. Lumipas ang ilang araw, simula nang maramdaman ko ang sumpa. Hindi na ako naging katulad ng dati. Minsan, bigla akong nagigising sa gitna ng gabi, ramdam ko ang lakas sa katawan ko. Pero kasabay nito, ang gutom na hindi mawala. Mira, oras na! Saan mo na naman ako dadalhin? Sa hangganan ng kagubatan, dun tayo magsasanay Magsasanay? Para saan? para hindi ka lamunin ng dilim. Tahimik kaming naglakad hanggang marating namin ang isang malawak na parang. Maliwanag ang buwan, bilog, maputi, parang mata ng nilalang na nagmamasid sa amin. Tumingin ka sa buwan, Mira. Yan ang lakas na nagpapalakas sa atin. At siyang maaaring sumira sa'yo. Paano ko ito pipigilan? Pikitin mo ang mga mata mo. Pakinggan mo ang paligid. Ang bawat hinga, bawat tunog ng dahon. Ngayon, maramdaman mo ang lakas sa loob mo. Huwag mo itong itaboy. Yakapin mo. Pero huwag mong hayaang ikaw ang sakupin. Parang imposible yan. Lahat ng sumpa nagsisimula sa takot. Kapag natutunan mong mahalin ang takot mo, magiging sandata mo yan. Habang pinaikit ko ang mga mata ko, ramdam kong may kumikilos sa paligid. Mga anino, dumadaloy sa lupa, parang mga usok na may sariling isip. Elias, may mga anino. Huwag kang matakot. Sila ang mga alaala ng mga nilalang na nawala. Ang mga nilalamon ng dilim, pero ayaw pang mawala. Nakakatakot. Mira, kontrolin mo sila. Tawagin mo sa isip mo.
Sabihin mong ikaw ang may-ari ng lakas nila. Sinunod ko siya, at sa unang pagkakataon, naramdaman kong sumunod ang mga anino sa paligid ko. Umiikot sila sa akin, parang mga alon ng hangin, at nang buksan ko ang mga mata ko, nakita kong may liwanag na nanggagaling sa palad ko. Elias, nangyayari to. Yan ang lakas mo, Mira. Pero natatakot ako. Matakot ka. Pero huwag kang tumakbo. Dahil sa takot mo, nabubuhay ka pa rin bilang tao. Pagkatapos ng gabi ng pagsasanay na yun, pakiramdam ko mas magaan na ang loob ko. Ngunit sa bawat titig ni Elias sa akin, may nararamdaman akong kakaiba, hindi na lang takot kundi pagnanais. Elias, bakit mo pa rin ako tinutulungan? Kung alam mong delikado ako para sa'yo. Dahil matagal ko nang natutunang mas masakit ang manood ng pagkawasak kaysa maranasan ito. At kung ako ang maging dahilan ng pagkawasak mo? Siguro, yun na ang tadhana ko. Sa gabing yun, natutunan kong ang dilim ay hindi laging masama. Minsan, ito ang tanging paraan para makita ang liwanag. At sa gitna ng lahat ng takot, isang damdaming hindi ko inaasahan ang nagsisimula, pagmamahal sa isang nilalang na hindi na dapat magmahal. Matapos ang gabi ng pagsasanay, hindi ko na alam kung dapat pa ba akong matakot, o dapat na akong humanga sa sarili kong lakas. Pero sa tuwing lumalapit si Elias, may nararamdaman akong kakaiba, parang may tinig sa loob ko na nagsasabing, "Lumayo ka sa kanya, bago ka tuluyang lamunin ng dilim." Mira, hindi ka nararapat sa kanya. Mira, isa ka sa amin. Napatingin ako sa paligid, pero wala namang tao. Ang mga anino ng puno ay gumagalaw kahit walang hangin. At sa bawat galaw nila, tila may mga matang nakamasid sa akin. Elias, Naririnig mo na rin sila, di ba? sino sila? Ang aking lahi. Ang mga nilalang nga nauna sa akin. Ang mga nilalamon ng kadiliman. Naramdaman kong dumidikit sa balat ko ang malamig na hangin, parang may mga kamay na hindi ko nakikita. At nang tumingin ako sa lupa, nakita kong gumagalaw ang sarili kong anino. Elias, gumagalaw yung anino ko. Huwag kang kikilos. Huwag kang matatakot. Hindi ko kaya. Mira! Makinig ka sa akin. Kapag pinaniwalaan mo ang takot, magiging totoo silang lahat. Hindi ko na napigilan. Napalayo ako kay Elias at napatakbo sa gitna ng kagubatan. Sa bawat hakbang ko, may mga aninong sumusunod. Ang mga mata nila, pula, kumikislap sa dilim. Ikaw ang susunod, ang tagapagdala ng sumpa, ang nilalang na ipapanganak sa pagitan ng tao at halimaw. Tama na! At doon ko siya nakita, nakatayo si Elias sa harap ko. Basang-basa ng ulan na biglang bumuhos, ang mga mata niya ay nagbabaga sa dilim. Sapat na! Sa isang iglap, nawala ang mga anino. Tanging kami na lang ang naiwan sa gitna ng ulan. Ano yan, Elias? Sino sila? Mga bantay ng lahi namin. Ayaw nilang mapalapit ako sa'yo. Bakit? Dahil sa'yo, Mira, nasisira ang balanse ng dilim at liwanag. At kapag tuluyan kang nagbago, hindi lang ako, kundi silang lahat, maaring maglaho. Natahimik ako. Tinitigan ko si Elias, ang mga mata niyang puno ng bigat. Ang kamay niyang nanginginig habang inaabot ako. Kung ganun, dapat lumayo ka na. At iiwan kita sa kanila? Hindi ko magagawa yon. Pero delikado. Mas delikado kung hindi kita makikita. At sa gitna ng ulan, sa dilim ng gabi, naramdaman kong lumapit siya sa akin. Ang init ng kanyang palad sa pisngi ko, ang tibok ng puso niyang mabilis, at bago ko pa napigilan, nagtagpo ang aming mga labi. Hindi yun halik ng pagnanasa.
Isa iyong halik ng pangako na kahit harapin namin ang dilim, hindi niya ako bibitawan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yun, narinig ko ulit ang mga bulong, mas tahimik, pero mas malinaw. Kapag nagmahal ka ng nilalang ng dilim, ang kabayaran ay liwanag. At doon ko naintindihan, hindi lahat ng pagmamahal ay kaligtasan. Minsan, ito ang mismong sumpa. Mula ng gabing yon, hindi na ako mapalagay. Sa tuwing pip-eye kita ko, naririnig ko pa rin ang mga bulong, mahina, pero paulit-ulit. Mira, tanggapin mo. Mira, yakapin mo ang dilim. Elias, bakit ganito ang pakiramdam ko? Parang may gumagalaw sa loob ko. Dahil nagsisimula na ang pagbabago, Mira. Hindi ko alam kung mapipigilan mo pa to. Pero ayoko. Ayoko maging halimaw. Hindi mo kailangan maging halimaw. Hanggat kaya mong magmahal, hindi ka kailanman magiging isa sa kanila. Lumapit siya sa akin, at marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Pero sa sandaling magtagpo ang balat namin, parang may apoy na damaloy sa mga ugat ko. Elias, mainit ang katawan ko. Mira, huminga ka. Kalmahin mo ang isip mo. Hindi ko kaya. Parang gusto kong kumain. Hindi pagkain. Dugo. Mira, makinig ka. Yan ang sumpa. Huwag mong hayaan na ikaw ang kontrolin. Ramdam ko ang pagkulo ng dugo ko. Ang mga kuko ko, tila humahaba. Ang pandinig ko, mas malinaw, naririnig ko ang bawat patak ng ulan, ang bawat tibok ng puso ni Elias. Elias, lumayo ka. Hindi. Hindi kita iiwan. Pero naririnig ko yung puso mo. Ang tunog. Ang bango ng dugo mo. Mira, labanan mo. Tumingin ka sa akin, hindi sa dilim. Tumingin ako sa kanya, at sa sandaling yun, nakita ko ang sarili ko sa kanyang mga mata. Ang mga mata ko, pula. Ang balat ko, parang lumalamig. At sa labi ko, may mga pangil na unti-unting sumusulpot. Hindi ako to. Hindi ako to. Ang paligid ay parang umiikot. Nakita ko ang sarili kong bumabagsak sa sahig, habang si Elias ay lumuhad sa tabi ko. Hawak ang mukha ko na puno ng luha. Mira, pakinggan mo ako. Kung lalabanan mo yan, masasaktan ka lang. Pero kung tatanggapin mo, maaari mo itong kontrolin. Kontrolin? Paano? Kung pakiramdam ko, mawawala na ako. Tandaan mo ang sinabi ko noon. Ang takot mo, yan ang unang hakbang para manatili kang tao. Sinunod ko siya, pumikit ako, at pinakinggan ang bawat tibok ng puso ko. Isang tibok, dalawang tibok, hanggang sa maramdaman kong unti-unti akong bumabalik. Elias, tapos na ba? Sa nayon, oo. Pero hindi pa ito ang huli. Tumingin siya sa akin, at sa mga mata niya, nakita ko ang lungkot. Alam kong kahit sandali lang akong nakaligtas, sa susunod na pagbabago, baka hindi na ako bumalik bilang ako. At sa katahimikan ng gabi, isang tanong lang ang naiwan sa isip ko. Hanggang saan mo kayang ipaglaban ang isang pagmamahal? Kung ang kapalit ay ang pagkawala ng pagkatao mo? Lumipas ang 3 gabi mula nang una kong maramdaman ang pagbabago. Tahimik ang paligid, pero hindi ako mapalagay. Parang may mga matang nakamasid sa dilim, at sa bawat ihip ng hangin, naririnig ko ang pangalan ko. Mira, tagapagdala ng dugo, hindi ka dapat mabuhay. Napatigil ako. Naroon kami ni Elias sa kubo, at biglang nagdilim ang paligid, kahit may buwan, parang nilamon ng ulap ang langit. Elias, nararamdaman mo yun? Oo, dumating na siya. Sino? Ang manghuhuli ng dugo. Sa labas, may boses na bumigkas ng mga salitang hindi ko maintindihan. Parang dasal, pero malamig, parang sumpa. Ang lupa ay bahagyang umuga.
At sa gitna ng kadiliman, may nakita akong pares ng pulang mata. Elias, pinagtataksilan mo ang iyong lahi. Hindi mo siya gagalawin. Ang kalahating nilalang ay sumpa sa balanse. Dapat siyang mawala bago pa siya maging panganib. Elias, sino siya? Isa sa amin. Pero isa sa mga hindi na marunong magmahal. Pumasok ang nilalang, matangkad, mapatla, at sa bawat hakbang niya ay parang nagdidilim ang paligid. Ang mga kuko niya ay parang bakal, at sa bawat galaw niya, naririnig ko ang kalansing ng kadena. Lumapit ka, babae. Hindi mo alam ang bitbit mong sumpa. Hindi ako halimaw! Hindi pa. Pero magiging isa ka rin. Lumayo ka sa kanya. Nabulag ako sa liwanag ng sandaling yun. Nang damilat ako, nakita ko si Elias na nakikipaglaban, ang mga kamay niya ay nagiging mga kuko. Ang mga mata ay nagliliyab. Mira! Tumakbo ka! Hindi kita iiwan! Tumakbo ka na! Ngunit sa halip na tumakbo, naramdaman kong bumalik ang init sa loob ko. Ang pandinig ko'y muling tumalas, at ang mga kamay ko'y nanginginig sa kakaibang lakas. Huwag mo siyang saktan! Hindi ko na alam kung paano ko nagawa yun. Ngunit sa isang iglap, ang mga anino ay lumabas mula sa sahig, at bamalat sa katawan ng manghuhuli. Hindi! Maari to! Pagkatapos ng ilang sandali, nawala ang tunog. Tahimik na ulit ang paligid. At nang lingunin ko si Elias, nakita kong sugatan siya. Elias! Elias, huwag kang magsalita! Ginamit mo ang sumpa mo, Mira. Pero hindi mo dapat ginagawa yon. Wala akong choice. Kung hindi ko ginawa, patay ka na. Kapag ginamit mo ang lakas na yan, unti-unti nitong kakainin ng kaluluwa mo. Yumuko ako sa tabi niya. At sa mga palad ko, nakita ko ang mga bakas ng itim na enerhiya, mga aninong gumagalaw pa rin kahit walang hangin. At doon ko na-realize, hindi ko lang siya nailigtas. Napatunayan kung kaya kong pumatay. Elias? Ano to? Simula, Mira. Simula ng pagkalason ng dugo mo. At sa labas ng kubo, sa pagitan ng mga patak ng ulan, narinig kong muli ang mga bulong, hindi na lang isa, kundi daan-daang tinig ng kadiliman. At sa gabing yun, nagsimula na ang digmaan, hindi sa pagitan ng mga halimaw at tao, kundi sa loob ko mismo. Ilang araw na mula ng labanan namin ang manghuhuli ng dugo. Pero hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang init ng enerhiya sa mga kamay ko. Parang may kumikislap na itim na apoy sa ilalim ng balat ko. At sa bawat gabi, naririnig ko ang mga sigaw ng nilalang na napatay ko. Hindi ko alam kung panaginip lang ba, o kung binabalikan ako ng mga kaluluwang hindi mapakali. Si Elias naman, bihira ng magsalita. Tahimik siya, parang may tinatago. Elias, bakit hindi mo ako tinitingnan? Dahil alam kong takot ka na sa sarili mo. Hindi ako takot. Hindi ka pa. Lumabas siya ng kubo at iniwan akong mag-isa. At sa katahimikan ng gabi, napansin kong may mga taong nagmamasid sa di kalayuan. Mga aninong nakatayo sa gilid ng kagubatan, hawak ang mga sulo. Mira! Lumabas ka riyan! Bakit? Ano kailangan nyo? May nakakita sayong lumabas kagabi at may natagpuang bangkay ng baka. Walang dugo, parang sinipsip. Hindi ako yun. Kung hindi ikaw, sino? Walang hayop na ganun mag-iwan ng katawan. Unti-unti akong umatras. Naririnig ko ang tibok ng puso ko, parang may kumakabog sa loob ng dibdib ko na hindi ko mapigilan. At bago ko pa man mapigilan ang sarili ko, naramdaman kong muling bumigat ang hangin. Hindi ko alam kung saan galing yung boses, pero ang mga mata ko, nagsimulang magdilim. At sa bawat hinga, naririnig kong umuugong ang paligid, parang humahapdi ang hangin.
Mga kababayan, tingnan niyo ang mga mata niya. Halimaw! Halimaw siya! Hindi ko sinasadya, napaluhod lang ako, at nang magmulat ako, nakita kong nagkakagulo ang lahat. Ang iba'y nakahandusay sa lupa, ang iba na may tumatakbo palayo, habang ako may dugo sa mga kamay ko. Hindi ko sinasadya. Naiwan ako sa gitna ng kagubatan, basang-basa sa ulan at dugo. Sa malayo, nakita kong nakatayo si Elias, hindi lumalapit, pero nakatingin lang sa akin na para bang nakikita niya na ang hinaharap. Sabi ko sa iyo, Mira, kapag ginamit mo yan, kakainin ka ng kadiliman. Anong gagawin ko, Elias? Ayoko maging halimaw. Hindi na mahalaga kung anong gusto mo. Ang mahalaga, kung sino ang pipiliin mong iligtas. Ikaw ba? O ang mundo? At doon ko napagtanto, hindi ako tinuturing na tao ng mga tao, at hindi rin ako tinatanggap ng mga nilalang. Isa akong nilalang sa gitna ng dalawang mundo, at unti-unti nang nawawala kung sino talaga ako. At sa gabing yon, sa unang pagkakataon, hindi ako natakot sa dilim. Kasi alam kong, kasama ko na ito. Tumakbo ako ng walang direksyon. Hindi ko alam kung saan patungo, basta palayo. Ang ulan ay parang mga karayom sa balat, at bawat hakbang ko sa putik ay parang hinihigop ng lupa. Elias, nasaan ka? Wala, tila nilamon siya ng dilim. Ang kagubatan ay kakaiba, parang may sariling hinga, at sa bawat iglap, may mga matang nakamasid sa akin sa likod ng mga dahon. Sino yan? Tahimik, pero sa halip na gamaan ang loob ko, mas lalo akong kinilabutan. Kasi sa katahimikan, naririnig ko ang tunog ng paghinga, mabagal, malalim, parang mula sa ilalim ng lupa. Bata, hindi mo dapat nilapitan ang pusod ng kagubatan. Sino ka? Isa ring tulad mo. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang nilalang, babae, ngunit hindi naganap na tao. Mapatla ang balat, ang mga matay kulay abo, at ang buhok ay parang kumikilos mag-isa. Ang paligid niya ay nilalamon ng usok. Anong ibig mong sabihin? Ang dugo mo, may kapangyarihan. Kaya ka hinahanap ng mga manghuhuli. Paano mo nalaman? Dahil minsan, ako rin ang hinahanap nila. Hindi ako makapagsalita. Ang mga mata ng nilalang ay kumikislap sa dilim, at sa tuwing titigan niya ako, pakiramdam ko, nababasa niya ang laman ng isip ko. Tinakasan mo ang sumpa, ngunit dala mo pa rin ito. At habang tumatakbo ka, mas lalo kang tinatali ng kadiliman. Hindi ako susuko. Kaya kong pigilan to. Lahat kami. Yan ang sinabi. Lumapit siya sa akin, at hinawakan ang kamay ko. Malamig, at sa sandaling yun, may mga imahe akong nakita, mga sigaw. Mga mukha, at mga bangkay na walang dugo. Anong pinapakita mo sa akin? Ito ang kinabukasan mo. Kung hindi mo tatanggapin kung sino ka. Napatigil ako. Nang damilat ako, wala na siya. Ang paligid, balik sa dilim. Pero sa lupa kung saan siya nakatayo, may iniwang bakas, isang marka, parang sunog na bilog, na may mga simbolong hindi ko maintindihan. Kung totoo yung kinabukasan, hindi ko hahayaang mangyari yon. Hindi mo malalabanan ng dugo, Mira. Habang bumabalik ang ulan, tumigil ako sa gitna ng kagubatan, hawak ang sariling dibdib, ramdam ang tibok ng puso kong mabigat at mabilis. At sa gitna ng dilim, napansin kong naglalabas ng liwanag ang balat ko, itim. Kumikislap, parang may gumagapang na anino sa loob. Anong nangyayari sa akin? At sa sandaling yun, sa gitna ng ulan at dilim, naintindihan ko na ang sinabi ng nilalang. Hindi mo kailangang maging halimaw para kainin ng dilim, minsan sapat na ang takot mo sa sarili mong pagkatao. At mula sa lilam ng kagubatan, may isang pares ng matang nakamasid,
hindi kay Elias, hindi sa manghuhuli, kundi sa akin. Parang may nag-aabang kung kailan ako tuluyang bibigay. Makalipas ang ilang araw sa kagubatan, sinundan ko ang mga yapak pabalik sa baryo, hindi dahil gusto kong bumalik, kundi dahil kailangan kong malaman ang totoo. Ang mga tinig sa isip ko ay hindi na lang bulong ngayon. Minsan, may mga imahe na akong nakikita, mga mukhang hindi ko kilala, mga kamay na duguan, mga mata na umiiyak ng itim. Elias, Alam kong babalik ka. sabihin mo na sa akin ang totoo. Hindi mo magugustuhan. Hindi ko na magugustuhan, kahit ano pa. Kaya sabihin mo na. Noong unang panahon, may dalawang nilalang. Tagapangalaga ng liwanag at ng dilim. Ang una, may kakayahang magbigay buhay. Ang isa naman, kumukuha nito. Ngunit sa pagitan nila, ipinanganak ang isang anak. Kalahating liwanag, kalahating dilim. Ikaw yon, Mira. Hindi maaari. Ang dugo mo ang dahilan kung bakit hinahanap ka ng mga manghuhuli. Dahil sa oras na magising ang kapangyarihan mo, mawawala ang balanse ng dalawang mundo. Parang bamigat ang paligid. Ang bawat salita niya ay parang mga pako sa dibdib ko. At sa sandaling yun, naalala ko ang mga imahe sa isip ko, ang mga nilalang na parang ako. Ang mga mata nilang umiiyak ng dugo. Bakit mo to tinago sa akin? Dahil ako ang tagapangalaga ng sumpa mo. Anong ibig mong sabihin? Binigyan ako ng tungkulin na bantayan ka. At kung sakaling magising ang dugo mo, ako ang dapat pumatay sa iyo. Napaluhod ako. Hindi ko alam kung matatawa o iiyak ako. Ang tanging taong pinagkatiwalaan ko, ang nagligtas sa akin, ay siya rin palang ipinadala para patayin ako. Hayaan mo bang gawin yun, Elias? Kung iyon ang paraan para hindi masira ang mundo, oo. Paano kung sabihin kong ayokong tumigil? Na ayokong pigilan kung anong meron ako? Kung pipiliin mong yakapin ang dilim, ako ang una mong kalaban. Nararamdaman kong umiinit ang dugo ko. Ang mga mata ko ay kumikislap sa dilim, at sa bawat tibok ng puso, may lakas na gustong kumawala. Kung ganun, handa ka na bang kalabanin ako, Elias? Hindi ako natatakot sa iyo, Mira. Ang tanong, natatakot ka ba sa sarili mo? At sa sandaling yun, sa pagitan ng liwanag ng kidlat, nakita ko sa mukha ni Elias, hindi takot, hindi galit, kundi lungkot. Ang ganitong tingin, hindi sa isang kaaway, kundi sa isang taong alam mong kailangan mong saktan para mailigtas ang mundo. At doon ko napagtanto, ang sumpa ko ay hindi lang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa pag-ibig na hindi pwedeng mabuhay sa dilim. Ang hangin ay amoy usok at dugo. Habang papalapit ako sa baryo, nakita kong pula ang langit, hindi dahil sa araw, kundi dahil sa apoy. Ang mga bahay ay naglalagablab. Ang mga bata, umiiyak. Ang mga matatanda, nagtatago sa ilalim ng mga durog na dingding. At sa gitna ng lahat ng ito, may mga lalaking nakaitim. Bit-bit ang mga sulo at mga sibat. Hanapin ang babae, ang may dala ng sumpa. Walang matitira. Sunugin ang lahat. Hindi ko alam kung matatakot o magagalit ako. Ang baryo, ang tahanan ko, ang mga taong nagpalaki sa akin, ngayon ay sinunog dahil sa akin. Hindi ko to papayagan. Ramdam ko ang lakas na gumigising sa loob ko, ang kapangyarihang ayaw kong gamitin, pero ngayon parang tinatawag ko na mismo.
Kung ito ang sumpa ko, gagamitin ko ito para tapusin kayo. Siya na yan! Ang tagapagdala ng dugo! Mula sa mga anino, bumalat ang itim na usok sa mga kamay ko. At sa bawat galaw ko, ang apoy ay humihinto, ang hangin ay sumusunod. Umalis kayo! Ngunit hindi ako pinakinggan ng mga manghuhuli. Sa halip, itinutok nila sa akin ang kanilang mga sibat, at sa bawat sibat na tinatama sa lupa, may liwanag na bumubuka, parang mga bitak ng araw sa ilalim ng gabi. Sa nala ng liwanag, alisin ang dilim. Napaatras ako. Ang lupa ay nagliwanag, at mula roon, lumabas ang mga anino, hindi akin, kundi kanila. Mga espiritu ng mga pinatay nilang nilalang. Anong ginawa nyo? Ginawa namin kung ano ang dapat. At ikaw, Mira, ikaw ang susunod. Isang sibat ang lumipad papunta sa akin, tumama sa balikat ko, at ang sakit ay parang apoy na pumasok sa laman. Ah! Hindi ko na alam kung ako pa yun. Ang paligid ay pamatla, ang mga apoy ay umikot, at ang mga manghuhuli, unti-unting natigilan sa takot. Anong nilalang ka? Ang nilalang na nilikha ng liwanag at dilim. At sa sandaling yun, nawala ang lahat ng kontrol. Hindi ko alam kung sino ang kalaban o kakampi. Ang alam ko lang, ang baryo ay nilamon ng apoy, at ako ang sentro ng lahat. Mira! Tama na! Hindi ko kayang huminto. At sa unang pagkakataon, nakita ko si Elias, nakatayo sa ulan, duguan, pero buhay. Sa mata niya, hindi takot ang nakita ko, kundi awa. Mira! Pinapatay mo sila! Hindi ko sinasadya. At nang tumigil ang ulan, wala ng baryo, wala ng mga manghuhuli, wala ng apoy, tanging usok, abo, at katahimikan na lang. At ako, nakatayo sa gitna ng abo, may dugo sa mga kamay, at si Elias, nakatingin sa akin, parang nakikita niya na ang wakas. Ang gabi ay tahimik, wala na ang apoy, pero naroon pa rin ang amoy ng abo. Ang hangin ay malamig, at sa bawat paghinga ko, ramdam kong may unti-unting nawawala sa loob ko, parang kaluluwa kong napapagod. Hindi ko akalaing makikita pa kita dito. Wala na akong ibang mapupuntahan. Hindi mo kailangang magtago, Mira. Hindi ako nagtatago. Inaantay ko lang kung kailan mo ako papatayin. Hindi mo alam kung gaano kahirap ito para sa akin. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Matagal ko nang alam, Elias. Lumapit siya, basang-basa sa ulan, pero hindi ko na ininda. Ang bawat patak ng tubig ay parang oras na natitira sa amin. Bakit mo ako tinulungan kung alam mong ganito ang mangyayari? Dahil gusto kong makilala ka bago kita mawala. Ang mga salitang yun ay parang kutsilyong marahang tumusok sa puso ko. Hindi ako umiyak, pero ramdam kong gumuho ang lahat sa loob ko. Kung ako ang dahilan ng sumpa, bakit hindi mo patapusin ngayon? Dahil hindi ko kayang patayin ang taong mahal ko. Tumigil ang ulan, at sa ilalim ng malamig na buwan, nagkatinginan kami, dalawang nilalang na magkaibang mundo, pero parehas na sugatan. Paano kung may paraan? Paano kung ako mismo ang tatapos sa lahat? Hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mo. Pero kung hindi ako ang mawawala, ikaw ang mamatay. Kung iyon ang kapalit, tatanggapin ko. Hindi, Elias. Bakit? Dahil ayokong mawala ka, bago ko maramdaman kung ano yung mahalin ka. Lumapit ako. Ang mga kamay ko'y nanginginig habang hinahaplos ang mukha niya. Mainit pa rin, kahit basa ng ulan. At doon, sa unang pagkakataon, hindi bilang sumpa o nilalang ng dilim,
Hinalikan ko siya bilang tao. Ang halik na yun ay parang huling paghinga bago ang kamatayan. Walang salita, walang pangako, pero panang takot at pag-ibig. Kung sakaling mawala ako, bitbitin mo yung liwanag na tinuro ko sa'yo. At kung sakaling ikaw ang maiwan, huwag mong kalimutang minsan, ang dilim ay marunong ding magmahal. At sa sandaling yun, narinig ko ulit ang bulong sa hangin, ang tinig ng mga nilalang na matagal nang patay, ang mga paalala ng sumpa na kailangang matapos. Patawad, Elias. At sa ilalim ng buwan, nawala ako. Hindi ko alam kung saan, pero alam kong iyon na ang simula ng katapusan. Madilim ang paligid. Hindi ko alam kung nasaan ako, parang wala ng hangin, parang huminto ang mundo. Sa pagitan ng dilim, may liwanag akong nakikita. At sa gitna ng liwanag, si Elias. Mira, Elias? Buhay ka pa ba? hindi ko alam. Siguro, nasa pagitan na tayo ng liwanag at dilim. Lumapit siya. Ang katawan niya ay tila abo, unti-unting naglalaho sa hangin. Ngunit sa mga mata niya, nandun pa rin ang init. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi mo ako mawawala, Mira. Nasa dugo mo na ako. Biglang kumislap ang paligid. Mula sa dilim, bumangon ang mga anino, mga kaluluwang tinig ng nakaraan, mga nilalang na pinatay ng sumpa. Isa? Anong ibig niyong sabihin? Para matapos ang sumpa, ang pinagmulan ng dugo, kailangang mawala. Ibig mong sabihin, ako? Kung hindi ikaw, ako ang mawawala. Pero kung ako ang mawawala, ang dilim ay mananatili sa mundo. Niyakap ko siya. Ang katawan niya ay mainit, pero ramdam kong unti-unti na siyang naglalaho. Lumuha ako, at sa bawat patak ng luha, ang paligid ay kumikislap ng liwanag. Hindi ko gustong mawala ka. Hindi ako mawawala kung pipiliin mong magising. At doon ko naintindihan. Ang sumpa ay hindi tungkol sa dugo, hindi tungkol sa dilim. Ang sumpa ay tungkol sa pagpili. Patawad, Elias. Pero pipiliin kong tapusin na to. Yan ang tunay mong lakas. Sa isang kisap mata, nawala ang lahat ng dilim. Ang ulan ay huminto, at ang hangin ay naging kalmado. Nang idilat ko ang mga mata ko, nasa gitna ako ng parang. Ang langit ay maliwanag, at sa tabi ko, isang bulaklak na kulay dugo. Elias. At sa wakas, ang sumpa ay natapos. Walang dilim, walang liwanag, tanging katahimikan at alaala na lang. Ngunit sa bawat tibok ng puso ko, naririnig ko pa rin ang boses niya. Hanggat may umiibig, hindi kailanman mawawala ang liwanag. At ako, ang babaeng minahal ng nilalang ng dilim, ay nanatiling buhay para magkwento.